there will be like a very tight market, guys, no? Ibig sabihin, mahigpit yung competition dyan sa market mo or dyan sa larangan mo, kung ano man yung source of income mo, kung trabaho man yan or negosyo. Pero mapalad ka, mga kapigsi, na makakuha ng malalaking kliyente kung ikaw ay nagnenegosyo or freelancer. And kung ikaw naman ay empleyado, parang makakuha ka ng magandang job offer or magandang job contract, mga kapigsi. Especially kung ikaw ay abroad, no? Hello guys, hello Libra, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is anong ganap sa buhay mo. Ito isang timeless reading, mga kapigsi, para sa Virgo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. So, shuffle natin yung cards, guys. Hanapin natin yung energy ng Libra. Eto guys, so Libra, kayo ay represent ng King of Swords sa ating spread. Pwedeng positive, pwedeng negative, mga kapigsi. General lang, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Timeless reading ito guys. So if hindi kayo naka-resonate right now, pwede nyo siyang balikan next time, next year, next month, kahit kailan. And by those time, mga kapigsi, maaaring mag-resonate sa inyo yung mga messages. Okay? So, itong spread na to sa baba, ito yung nangyari sa inyo or yung recent past nyo, mga kapigsi. So, dito, nakita natin na in your recent past, guys, merong opportunity na dumating sa inyo, pero opportunity na sinunggaban nyo, mga kapigsi. Pero parang, kasi yung iba sa inyo, parang naghanap kayo ng opportunity, which is dumating naman in your recent past. Pero ito guys, parang parang bugso ng damdamin, hindi masyadong pinlano, hindi masyadong pinag-isipan yung mga action, guys, or yung mga consequences nitong opportunity na to. So, for some of you, pwedeng nagkaroon kayo ng pagkalugi, no? In your recent past dahil dito sa opportunity na to, or nagkaroon kayo ng financial loss, mga kapigsi. Ibig sabihin, pwedeng naging failure yung opportunity na to para sa inyo. It may be an investment or business, guys, or whatever. Pero hindi siya naging favorable sa inyo. Hindi naging pabor yung resulta. And yung iba, parang nagkaroon siya ng negative na impact sa isipan nyo, na parang hindi na ako gagawa ng ganito, hindi na ako mag-a-attempt, hindi na ako susubok ulit sa mga ganun, guys, kasi nga dahil dun sa mga financial loss nyo, mga kapigsi. So pwedeng nag-iwan ito ng takot sa inyo or some kind of a trauma, no? Kasi nga hindi nyo siya napag-isipan or naplanong mabuti. So sabi ko naman sa inyo, guys, okay lang na mag-explore ng mga new opportunities, mga kapigsi. Basta palagi niyong pag-aaralan, and huwag kayo masyadong magpadalos-dalos sa mga pag-take ng action, mga kapigsi, especially sa usaping pera, guys, no? Kasi pinaghirapan nyo yan, so dapat inaalagaan nyo rin, guys. Okay? Now, ito naman yung sa present na sitwasyon nyo, guys. Meron ditong presence ng malakas yung energy nyo dito, guys. Air sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, guys, talagang pwedeng nagkaroon kayo ng depression dahil dun sa recent past nyo, pero nakita rin natin na unti-unti na rin kayong naka-move on or nagkaka-progress, kahit na despite na may depression or despite na nag-overthink kayo, mga kapigsi. Kasi parang na-realize nyo din na wala na kayong magagawa, it's all over, it's all in the past. Kahit magmukmok kayo, kumbaga, parang hindi nyo na mababawi yung mga losses nyo. And parang tinutulungan nyo rin yung sarili nyo, mga kapigsi, na makabawi and makabangon ulit, guys, sa inyong present. Pwedeng meron din kayong somebody na kakilala, ganyan, kaibigan, or specific person na tumutulong sa inyo para
makabawi din kayo dun sa mga losses nyo or parang nagsisilbing inspirasyon para makabawi kayo guys. And yung iba sa nyo parang nagsisimula kayo ulit from scratch, no? Kumbaga parang okay, sige, tapos na yon, nangyari na yon, nagkaroon na ako ng losses pero hindi naman tumitigil yung pag-ikot ng mundo. Okay, so tuloy pa rin, tuloy lang ang laban, bagong simula, no? Para sa inyo. So kumbaga yung past lesson na lang siya sa inyo mga kapiksi. And kahit na nakikita natin na nagsisimula ulit kayo, pero nandun na rin yung tinitimbang nyo muna. So may pagtimbang na dito, unlike nung past nyo na parang bugso ng damdamin, hindi nag-iisip masyado, go lang ng go, ganyan. So dito parang sa present nyo, welcome pa rin naman kayo sa mga bago opportunities, pero tinitimbang nyo na guys yung mga pros and cons, kumbaga, ng mga opportunities na yan. And which is, yun naman talaga dapat guys, no? Sa bawat pag-decision natin, kailangan palagi natin tinitimbang guys yung mga pros and cons, okay? So, yan yung nagaganap sa inyong present situation guys. And in the near future, mga kapiksi, meron ditong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, makakabingwit kayo ng mga malalaking kontrata in the future na hindi nyo ine-expect mga kapiksi. And there will be like a very tight market guys, no? Ibig sabihin mahigpit yung competition dyan sa market mo or dyan sa larangan mo, kung ano man yung source of income mo, kung trabaho man yan or negosyo. Pero mapalad ka mga kapiksi na makakuha ng malalaking kliyente kung ikaw ay nagnenegosyo or freelancer. And kung ikaw naman ay empleyado, parang makakuha ka ng magandang job offer or magandang job contract mga kapiksi, especially kung ikaw ay abroad, no? Kumbaga abroad yung tinatarget mo, ibang bansa, cross country, ganyan guys. So you will soon find a very good employer mga kapiksi, as in parang big shot na employer, galante, magaan magbigay ng pera, mga ganyan mga kapiksi. So yun nakikita natin in your possible future guys. So hindi porket naging failure tayo sa ating mga past experience mga kapiksi is forever na tayo magiging failure. As long as binabago nyo mga perception nyo and pinag-iisipan nyo mabuti yung bawat hakbang nyo guys, and naka-focus lang yung inyong isipan dun sa mga bagay na gusto nyo, definitely pwedeng magbago din yung takbo ng buhay nyo mga kapiksi. Okay? Alright. So, i-mind nyo na to guys. Sa comment section mga kapiksi, malalaking kontrata, magagandang job offer, malalaking isda, malalaking kliyente, big clients, mga galanting kliyente, yan, ako. Galante talaga guys yung nakikita natin para sa inyo mga kapiksi. Okay? So comment down below if story nyo ba to, Libra, kung naka-resonate kayo. Bunot pa tayo ng additional message guys habang sinashuffle natin to. Panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, yung promo natin ngayon, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course para sa inyong kaperahan, trabaho, negosyo sa lapi. Meron tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So if interesado kayo dyan sa mga services, courses na yan, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com.
So, Libra guys, ito yung ating additional message. I choose to learn through love. Okay? So, ibig sabihin nito guys, pinipili natin na matuto ng mga leksyon natin sa pamamagitan ng mga positive na pamamaraan, no? True love, positive side of everything. So, yung mga circumstances na na-experience natin, yung mga experiences natin sa buhay, imbis na tinitingnan natin yung negative, imbis na nagrereklamo tayo, bakit ganito, bakit ganyan, ang isip natin is siguro ganito, siguro ganyan, okay? Ibig sabihin kayo yung nagbibigay ng magandang kahulugan dun sa negative na nangyari sa inyo. So, let's say for example, in your recent past, di ba? Nag-fail kayo, nagkamali kayo, ganyan. So, imbis na sabihin nyo, bakit ako nalugi, bakit ako nagkamali, ganyan. Ang takbo ng isip nyo, siguro hindi talaga to para sa akin, siguro may iba pang mas nakalaan sa akin, siguro may mas maganda pang dadating sa akin. So, nagets nyo ba? Ibig sabihin, you are always looking at the positive side of everything. And mas magiging maganda yung impact sa inyo noon guys, kasi hindi kayo masyadong naninega and hindi kayo nagkakaroon ng negative na assumption sa mga bagay-bagay. So, nawawala yung trauma, nawawala yung takot, nawawala yung duda, no? Instead, matutulungan mo yung sarili mo para mag-build ng confidence, no? Para in the future, hindi ka na magkamali ulit. Okay? Naintindihan nyo ba? Sana naintindihan nyo guys. And comment down below if naka-resonate kayo. Sobrang ganda mga kapiksi. For more tarot readings guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.